Nagsimula ang kwento sa isang TV show ng The Patrick Show. May binabasa yung star pero hindi niya mabasa yon. Kaya yung bata na lang ang nagsabi na i-welcome natin si Captain Quasar at Patron, na siyang paglabas nito sa TV para gabayan ang isang space rocket na bumagsak sa kanila. Sumunod ay tinanong ni Patrick kung taga saan daw sila, at sumagot yung pating na sa outer space sila nagmula. May nangyayari naman sa kaibigan niyang si Patron kaya pinagsabihan niya ito. Sabay nagmungkahi si Patrick na magagawa niya daw na ayusin siya. Pero sa loob ng robot, hindi niya daw maayos ito kaya nagmakaawa na ilabas daw si Patrick. Pagkalabas ng bida, may nakadikit na shrink ray sa kanyang ulo sabay aksidenteng na-trigger ito at napaliit yung kaninang bata. Dumating naman sa eksena ang mga magulang niya na nagtanong kung sino gusto ang umorder ng pizza. Nagsabi si Patrick kung pwede ay pineapple na may potpourri. Napaliit din niya ang mga magulang, at pagkabigay ng shrink ray ay napaliit din yung sarili nito. Nagsabi yung kapitan na wag daw mag-alala, ibabalik niya ang pamilya sa dating laki, kukunin lang daw niya ang kanyang growth ray sa kanyang spaceship. Pero tumakas lang yung pating at hindi na bumalik pa, habang sila Patrick ay naninibago sa gaano kalaki ang kanilang paligid at nadapa pa sa kanyang bubble gum. Pero positibo lang ang naging reaksyon ng kanyang mga magulang. Dinagdag din ng ama na magiging fantastic lang ang lahat. Nag-enjoy sila sa pagsakay ng maliit na insekto sa may pasilyo, at nagpadulas din gamit ang mga sabon sa may lababo ng bathroom. Habang nag-e-enjoy na lumulutang sa malaking donut, nilapitan sila ng alagang toilet bowl kaya nahulog sila sa sahig at nagtawanan ang pamilya. Samantala, habang naglalaro ng video games si Grandpa, nabuhusan siya ng maraming tagas ng tubig mula sa itaas, kaya nagalit ito at pinuntahan yon. Naabutan niya ang pamilya na sobrang lumiit, at humihingi yung tatay ng maliit na tuwalya daw. Nagulat yung matanda sa nakita, pero hindi sila nakilala ni Grandpa at ginamit ang bug spray sa pagbuga ng stinky onion breath. Nagpanik ang pamilya kaya sinimulan nilang tumakas palayo, at nahila pala sila ng lubad galing sa isang bahay na meron ding maliliit na mga isda. Nagpasalamat ang buong pamilya sa kanilang pagkakaligtas, pagkatapos ay inanyayahan sila na maghapunan ng roasted peppermint. Sinabi ng bata na pwede daw nila itong paghatian, pero nakain na pala ng buo iyon ni Patrick. Nagalit si Squidina kaya ipinaluwa yung pagkain ulit sa lamesa. Meron namang nag-doorbell, kaya natutuwa yung bata na sagutin ito, at gumalaw ang pader sa paligid nila. Si Grandpa pala yon na nakita ulit sila, kaya yung butihing pamilya kanina ay sumigaw na iwan itong problemado na mga isda sabay nagsitakbuhan ang mga ito. Sinipa naman nung nanay yung mata, pagkatapos ay nagplano yung pamilya na kailangan na nilang turuan ng leksyon si Grandpa sa labas. Nagutom naman yung matanda kaya nagpunta sa ref, habang sila Patrick naman ay nagbagsak ng mga mold containers sa mukha ni Grandpa sa ibaba. Nagalit ito, pero nasundan pa ang mga atake sa kanya sa may pantry at inisprayan din siya ng lemon juice nung bida. Pinalo rin siya sa may likuran at tinatanggal nila yung tiles na tinatapakan niya na nagsanhi ng pagkawala nito ng balanse. Pagkatapos mabalutan ito ng tablecloth, nagalit lalo yung matanda sabay ginamit ang kanyang dentures para habulin yung akala niyang mga peste. Mahuhuli na sana sila sa sahig pero sorpresa namang may humila sa kanila sa likod, sabay nagpakita ang kakaibang isda na nagpakilala bilang si Rubidor. Siya daw ang dahilan kung bakit naging maliit sila para din daw mailigtas sila sa kapahamakan. At ngayon ay inaanyayahan silang pumunta sa lumiliwanag na syudad ng Smandor. Meron daw ditong fine dining, state-of-the-art transit system, shopping centers, at dinagdag na ang buong syudad ay yari lamang sa purong salamin. Namangha ang pamilya at sinabing amazing. Tinanong ni Patrick kung pwede daw silang tumira dito at pumayag naman yung tatay na napakanta sa sobrang tuwa. Nagpanik si Rubidor dahil bawal daw ang kumanta sa syudad, pero huli na ang lahat dahil nawasak kaagad yung advance na Smandor. Hindi pa natatapos ang kanilang problema dahil hinahanap pa rin sila ng matanda sakay ang scooter, kaya tumalon ang lahat para sirain yung motor ng sasakyan. Nung bumagsak si Grandpa sa kusina, inakala nito na minumulto daw yung scooter niya kaya natakot itong tumatakbo palabas ng silid. Akala nito na hindi na siya mahahabol sa hagdanan, pero lumutang ito sa ere kaya nagpatuloy ang kanilang habulan. Sa dulo ng kwarto, ginulat niya yung motor at sinakian agad ito. Sabay matapang na sinabi na layuan na daw nung multo yung scooter niya. May nakita naman si Patrick ng jumbo grow para sa mga kelp at corals, sabay aksidente rin itong naibuhos sa kanyang pamilya at sa sarili. Imbis na lumaki, ipinaliwanag na nagagawa daw nitong palakihin yung mga halaman,
pero pinaliliit naman yun ang mga isda, ayon sa nabasa ni Squidina. Ngayon mas maliit pa sila kaysa sa subatomic particle, nang may nakitang liwanag yung tatay kaya pumasok sila doon. Himala namang bumalik sila sa dati nilang laki, pero napansin ni Squidina na ang buwan nila ay isang napakalaking mata kaya tumakbo silang lahat. Iyon pala ay si Sandy pala ito na tinitignan sila gamit ang microscope. Sa mundo na ang Bikini Bottom ay digital at puro robot, gumising ang bida sabay tinanggal nito ang mga nakakabit na kuryente. Gumulong siya sa may banyo at inayos siya ng salamin sa paglagay sa kanya ng iba't ibang parte ng mukha. Kinamusta nito ang sarili sa salamin sabay binigyan din ng kiss ng kanyang refleksyon. Sa agahan, binati siya ng alagang robot snail, sabay inubos na rin ang cereal nilang mga bakal. Nilapitan naman sila ng alarm clock at sinigawan si SpongeBob na oras na ng trabaho. Aalis na sana siya pero ayaw namang magpaiwan nitong alaga. Kaya habang isinusuot nito ang sombrero, palihim na pumasok si Gary sa compartment ng bida. Dinistorbo naman ni SpongeBob yung kapitbahay niyang si Squidward, nagalit ito kaya itinulak siya palayo. Sumunod ay kumatok siya sa bahay ni Patrick at malugod nitong sinabi na sasamahan daw niya siya sa kanyang trabaho. Pero nawalan ito ng enerhiya kaya agad na nakatulog. Sinabi ni SpongeBob na bibili na lang siya ng langis pagka-uwi niya. Sa Krabby Battery, itinayo ni SpongeBob yung restaurant at saka sila pumasok dito. Binati sila ni Mr. Krabs na sinasabing oras na para magtrabaho, na siyang ginawa ng bida. Sinimulan niya sa pagluto ng Krabby Battery at habang inihahanda ang condiments, lumabas sa compartment si Gary para kumain, pero nakuryente ito sa tinikmang pagkain. Aksidente namang bumagsak yung snail sa ulo ni Squidward at nakuryente rin sa fry. Pagkatapos ay lumabas yung alaga kasama yung squid, at dumiretso naman sa kalapit na Grace Bucket. Nagkagulo sila sa loob nun kaya nagalit si Plankton kung anong nangyayari sa lugar niya. Pero tumambling lang palabas yung dalawa at nawala ng enerhiya si Plankton. Sinusiya naman siya ng kanyang asawa na si Karen at nagpatuloy siya sa kanyang mabagal na paghabol habang sumunod din si SpongeBob sa kanila. Samantala, may isang portal ang nagbukas at napunta si Grand Pat sa dimensyon ng Loob Lagoon. Pagkatapos ay nagulat siya sa nakitang angry mob na hinahabol si Gary, kaya napilitan tuloy siya na bumalik muli sa kanyang pinanggalingan. Tumigil muna saglit yung bida para mag-isip at napagtanto na kailangan niya ng brick wall. Kaya lumipad siya gamit ang space rocket sa likod niya, pagkatapos ay mabilis na gumawa ng mahabang pader na siyang humarang sa paligid ng Loob Lagoon. Sumigaw siya sa alaga na kailangan nitong tumigil, pero sa pagmamadali nito ay gumulong siya sa buhangin kasama si Squidward. Ilang beses niya ulit itong pinagsabihang tumigil hanggang sa diretsyo nitong sinira yung nakaharang na pader. Sorpresa namang sumunod ang lahat ng populasyon sa Maygo kasama ni Sandy, at nung umahan na yung snail, masaya itong hindi na nakadikit sa kanya yung squid kanina. Sa ibang dimensyon din, naghahanap ng lightning berries yung computer wife ni Plankton na si Karen. Ilang sandali, nakakita siya sa gitna ng gubat pero nagulat siya nang may humigop noon, pagkatapos ay nakita niya si Patrick na kinain ang buong halaman. Pagkaupo niya, nagkaroon ng side effect yung kinain nito at tumitira siya ng kuryente sa lahat ng direksyon pero tumawa lang siya. Pinagsabihan niya ito na hindi man lang daw siya namigay kahit na konti. Ang akala naman nung isa ay sombrero ito kaya sinuot kaagad yun sa ulo niya na nagpakuryente sa kanilang dalawa. Dahil sa lightning berries, at ang computer circuitry ni Karen, nagkaroon ito ng potent combination para mag-mind switch yung dalawa. Bumagsak sila sa lupa at natutuwang bumangon ulit yung computer na ngayon ay naging si Patrick, habang iba na rin yung isa. Sa di kalayuan, pilit na itinataboy ni Plankton yung makulit na sponge, sabay pinuntahan yung akala nitong computer wife. Tinanong niya agad kung nasaan na yung lightning berries pero sinabi nito na nakain na daw niya lahat kanina. Nagtaka naman yung villain dahil hindi naman kumakain yung mga robot at nagdesisyon na umuwi na lang daw sila. Nakita naman ni SpongeBob ang kaibigan. Hinila niya ito para hindi daw sila malate. Pagkatapos ay napansin na lang niya na may skateboard si Patrick. Aksidente namang napasakay silang dalawa dito at gumulong sa burol, hanggang sa napadpad sila sa bahay ng kaibigan nilang si Sandy. May nakita namang salamin ang starfish sa bahay kaya iniska nito kaagad ang sarili, at napagtanto ni Karen na marahil nagpalit sila ng isip ni Patrick kanina sa may gubat. Nasorpresa siya at nagkaroon ng malaking tiyan. Sinubukan din niyang lumakad sa unang pagkakataon pero hindi siya marunong gumamit ng tinatawag nilang mga paa. Pumunta na ngayon siya sa mga kaibigan para makipaglaro daw ng board game.
Samantala sa kampo ni Plankton, na-realize din nung isa na pala siyang robot sa salamin. Nakakita din siya ng rampa kaya sinubukan niyang tumalon doon, kaya pinagalitan siya ni Plankton dahil muntikan niyang masira ang kanyang eksperimento. Sumunod ay umikot yung computer kaya naitapon nito yung likido sa may villain. Nagalit tuloy ito at kumuha ng drill kaya nagmadaling tumakas yung isa. Balik sa Starfish, kakaiba yung mga kinikilos nito na napansin naman kaagad ng mga kaibigan. Umamin naman yung kaibigan sa kanila na siya daw talaga si Karen, ang computer wife ni Plankton na napunta sa katawan ni Patrick. Ipinaliwanag niya na nagpalit daw sila ng isip nung nakuryente silang dalawa ng lightning berries. Masaya ito dahil nagkaroon daw siya ng bagong sensor ng pagtikim, kaya nagmungkahi si SpongeBob na subukan niya daw ang donut. Kinain naman niya agad iyon at ayon sa scanning analysis niya, nagustuhan niya ito ng sobra at tuwang-tuwa na sinabing masarap daw talaga ang donut. Sumunod ay kumain din siya ng unan, lumabas din siya para maghanap ng ibang makakain pero aksidenteng nabunggo ang matigas na bato. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ito na matinding sakit sa buong katawan kaya nagpanik ito sa lahat ng direksyon. Pagsapit ng hapon, namimiss na daw ni Karen ang dati niyang sarili at gusto nang bumalik, kaya ipinakita ni Sandy ang bago niyang imbensyon para mangyari iyon. Nagpakita naman kaagad sa kanila ang computer pero ayaw nang bumalik nito at tinawag pa ang sarili ng rolling shoes forever. Hinabol kaagad ni Karen yung sapatos at sumunod na rin yung iba. Hanggang sa napunta sila sa gilid ng ilog at tinignan nila yung ilalim ng bato. Pagkatapos ay magulo nilang hinabol iyon sa lahat ng direksyon. Ilang sandali ay napagod silang lahat at nakuha pa silang asarin nitong Patrick. At sa huling banat, sinubukan ni Karen na ipakita sa sapatos ang isang masarap na ice cream. Ibinigay yun sa kanya pero kahit na anong subo, ay hindi niya matikman ang tamis nito. Napaiyak tuloy yung robot ng di oras at sa wakas na pagtanto nito na ayaw na niyang maging rolling shoes. Dito na inilabas ni Sandy ang kanyang imbensyon at pagkatapos isuot sa kanila, pinindot na niya yung button na nagpakuryente sa mga ito. Ilang sandali ay nilapitan ni Plankton yung sapatos at tinanong din kung siya na ba yung tunay na computer wife niya. Nagbiro ito sa una pero umamin din na nagbalik na siya sa dati nitong sarili. Natuwa yung dalawa na maayos na muli ang lahat pero nakita nila muli si Patrick na ginamit yung gadget. At nung wala itong mapalitan na isip, kumalat yung kuryente sa buong paligid na nagpakuryente kila SpongeBob. Kumalat ulit iyon sa buong Bikini Bottom at pagkagising ni Patrick, bumalik na siya sa dating sarili pero napansin na wala na sa katinuan ang lahat. Napalitan pala ng device ang bawat katauhan ng mga isda sa syudad kaya nakipaglaro na lang sa kanila si Patrick Star. Sa huling dimensyon ng Tidal Zone, may napansin si Mr. Krabs na isang gumugulong na barya kaya agad niya itong sinundan. Hanggang sa makarating siya sa may kakaibang gusali at di nag-alinlangang pumasok dito para habulin ulit yung barya. Sorpresa namang tumalon ito mula sa rampa at dumiretso din sa may payphone. Nagalit naman si Mr. Krabs kaya sinimulan niya itong iyugyog pero walang nangyari. May bumati sa kanya na matanda at sinabing nasa Emporium of Wonders daw siya, at sinubukan din siyang bentahan ng iba't ibang mga gamit. Tumanggi yung alimango dahil nandito lang daw siya sa nakitang barya na pumasok daw sa may payphone. Hindi siya matutulungan ng matanda, ang magagawa lang daw niya ay ibenta sa kanya ito sa napakamurang halaga na libre. Pagkarinig ng salitang libre, natuwa si Mr. Krabs kaya kukunin niya daw ito. Sabay binalaan siya ng may-ari na ang payphone ay may kaakibat na sumpa. Hindi yun pinaniwalaan nung alimango at dinala pa rin yung libreng gamit. Kinabukasan, inilagay niya yun sa kanyang restaurant at inanunsyo sa mga customers na pwede nilang gamitin yung payphone sa halagang 25 cents kada tawag. Sorpresa namang may tumatawag sa kanya sa telepono at nung sinagot niya iyon, may boses na nagsasabi na ipamigay niya daw lahat ang mga Krabby Patties. Dahil dito, nagalit si Krabby at binalaan yung caller na wag daw tatawag ulit dito. Bigla namang kumabit yung phone sa kanyang tenga at sinabi sa kanya na ipamigay daw yung mga Krabby Patties sa lahat. Sinimulan niya sa cashier na wala daw bayad na ngayon ang mga patties, at nung narinig yun ni SpongeBob, natuwa ito dahil sa wakas ay naging generous na daw ang kanyang boss. Sumunod kaagad dito yung bida at lumabas sa kusina na namimigay na ngayon ng maraming tinapay sa lahat ng customers na ikinatuwa naman ng mga isda. Pagkatapos ay bumalik sa dati nitong lugar yung telepono kaya nagbalik sa katinuan yung alimango. Nagulat naman siya nang makita yung employee na namimigay ng libreng Krabby Patties, kaya nagmadali itong kunin ang lahat ng mga ipinamigay na mga patties at pinagalitan yung inosenteng fry cook.
Tumawag ulit yung caller sa telepono at ngayon naman, inutusan siyang ipamigay naman lahat ng pera niya. Gaya ng dati, sumunod siya dito at nagpaulan ng maraming pera sa mga customers sa loob, kaya natuwa ang lahat sa nakikitang pera. Pagkalabas ni SpongeBob, nakita niya sa itaas yung boss na naghahagis ng pera kaya naisip nitong magpamigay din ng mga bayad mula sa register. Bumalik na muli sa dating lugar yung telepono at bumalik din sa dating katinuan yung may-ari. Sumunod ay nagulat na lang siya na namimigay yung employee niya ng pinaghirapang pera, habang tuwang-tuwa ang mga isda sa lugar. Nagalit sa kanya yung alimango sa ginawa nito at tumawag muli yung nasa telepono. Sa huling utos nito, ipamigay naman nito yung restaurant niyang Krusty Krabs. Samantala, nasa labas lang yung karibal nitong si Plankton na balak pasabugin yung restaurant. Bigla namang may kumalabit sa kanya at sinabi ni Mr. Krabs na sayo na lang ang Krusty Krabs at iniwan yung titulo sa kanya. Sa loob ng establishment, nagpakita yung tunay na salarin habang tumetawa ito, at nagalit si Mr. Krabs kung bakit naging maliit daw siya. Inilagay siya sa loob ng telepono at nagdiwang yung isda dahil sa wakas ay naging malaya na ito.